balita, amen, na mga kaganapan sa mundong ito. Amen, may mga balita, amen, na may patay doon, patay dito, tulis doon, tulis dito. Amen, klase-klase mga kaibigan, ang mga pangyayari sa ating bansa. May iba't ibang kaguluhan, balita na ating naririnig. Amen. Sapagkat mga kaibigan, nitong umagang ito, magdadala ko sa inyo na mabuting balita. Anong mabuting balita? Ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Panginoon, sabi pa ng Mateo 4:4, na ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Mga kaibigan, na nandyan ka, siguro nagtatrabaho ka, may negosyo ka, para mga kaibigan, masuportahan mo ang iyong pamilya, mapakain mo ang iyong pamilya sa pisikal lamang mga kaibigan, sapagkat ang salita ng ating Panginoon, ito ay pagkain ng ating espiritual. Importante ito mga kaibigan. Sabi pa na salita ng Diyos sa Roma 1:16, na hindi namin ikahiya ang Ebanghelyo ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan sa lahat, amen, na maniniwala o manampalataya sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mga kaibigan, makapangyarihan ito. Ang salita ng Diyos, ito ay nagbabago ng buhay. Napakinggan ninyo ang mga testimony patotoo sa aking mga kasama. Dati ang kanilang buhay, walang direction. Amen. Miserable ang buhay. Kaya mga kaibigan, nitong umaga natin pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi pa rito mga kaibigan sa John chapter 10 verse 10, ang sabi pa rito, ang magnanakaw ay hindi tumarating kundi upang magnakaw at pumatay at magwasak. Ako ay dumating upang sila nawa ay magkaroon ng buhay at upang makamtan nawa nila. Amen, ito ng lalong masagana. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Sabi pa rito mga kaibigan, bakit ang tao, ang buhay ng tao ay magulo? Bakit ang tao ay ang kanyang buhay miserable? Bakit ang tao ay gumagawa ng kasalanan mga kaibigan? Bakit ang tao kahit ano-ano na lang ang ginagawa ng mga krimen? Mga kaibigan, isa itong gawa ng dyablo. Pakita mo ang haleluya, ang buhay ng tao. Amen, kung nandyan sa makasalanang mundo, ito ay gawa ni Satanas. Ito ay gawa ng dyablo. Sabi pa ng Biblia, pumunta rito si Satanas para magnakaw, para wasakin ang iyong buhay, para mawala ng direksyon ang iyong buhay mga kaibigan. Sapagkat ang salita ng Panginoon, pumunta pa rito si Jesus para bigyan tayo, amen, hallelujah, ng kapayapaan, bigyan tayo ng mabuting kalusugan, mabuting sagana sa buhay mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, sabihan ko kayo, magpatutuwa ko mga kaibigan kung kaano ang Diyos, amen, nga makapangyarihan, amen, na nagakumilos sa aking buhay. Mga kaibigan, hindi ako taga rito, taga Mindanao ako mga kaibigan. Napunta ako dito sa Luzon, lumayas ako sa lugar namin mga kaibigan, kasi may mga atraso ako doon, may mga nagawa akong kasalanan sa aming lugar. Kaya napunta ako rito mga kaibigan, naghahanap ako ng kasagutan sa buhay, naghahanap ako ng kasiyahan, kagalakan sa aking buhay mga kaibigan. Kaya ang buhay ko naging talamak ako mga kaibigan. Hinahanap ko, amen, sa bisyo ang kagalakan. Isa akong drug addict mga kaibigan, isa akong lasanggero mga kaibigan, isa akong babaero mga kaibigan, isa akong magnanakaw, 2 bisis na ako nakulong mga kaibigan. Kaya hinahanap ko ano talaga ang totoong buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon na ang salita ng Panginoon makapangyarihan. Tinanggap ko si Jesus bilang personal at tagapagligtas ng aking buhay. Dahan-dahan binago niya ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ka. Kung ang iyong buhay, amen, pariya ka sa aking buhay mga kaibigan, may pag-asa pa kay Jesus. Siguro wala ng pagbabago ng buhay, wasak iyong pamilya, amen, sira ang iyong pamilya, amen, walang direksyon ang buhay mga kaibigan. Ito ang panahon, amen, natanggapin mo sa Jesus
bilang personal na tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ang religion, mga kaibigan, na magbabago sa iyong buhay, kundi si Jesus. Gusto ng Diyos, amen, na may relasyon tayo sa Kanya. Kaya mga kaibigan, nitong umagang ito, amen, manalangin ako, Panginoong Diyos, salamat sa iyong makapangyarihang salita. Nang iyong salita, Panginoong Diyos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, kilusin mo ang lugar na ito, Panginoon. Magligtas ka, Panginoon, maghipo ka, bawat puso, bawat tao sa lugar na ito. Amen, narito ka mga kaibigan, sa hindi ko pa tatapusin ang aking mga panalangin. Nandiyan ka mga kaibigan, napakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sabi pa ng salita ng Panginoon, John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ikaw at ako mga kaibigan, amen, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para ang ating kasalanan mga kaibigan mapatawad dito mga kaibigan. Eh sabi pa ng Biblia, hanggat hindi mo, amen, tanggapin si Jesus, sabi pa rito, may kapahamakan, amen, na darating sa isang tao mga kaibigan. Anong kapahamakan ito? Ito ang sinasabing impyerno mga kaibigan. Sapagkat sabi pa ng Roma 6:23 na ang bayan ng kasalanan ay ang kamatayan doon sa impyerno, sapagkat ang haleluya ang gasa ng Diyos, amen, ang kanyang gasa mga kaibigan, eternal life, everlasting life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, sabi pa ng Roma 3:23 na lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Sabi pa ng Roma 3:10 na walang matuwid, kahit isa walang matuwid. Lahat tayo mga kaibigan, makasalanan tayo. Lahat tayo mga kaibigan, hukman tayo papunta sa impyerno. Sa pagkasalamat ng ating Panginoon, siya ay namatay. Pinako siya sa krus. Namatay siya para sa iyo at para sa aking kasalanan mga kaibigan. Kaya nitong umagang ito mga kaibigan, hindi na ko patatagalin pa. Naririyan ka mga kaibigan, amen, subukan mo, tanggapin mo si Jesus. Si Jesus lamang ang makapapalaya sa iyo mga kaibigan. Gusto mo nang magbago sa iyong buhay, gusto mo na i-commit mo ang iyong buhay sa Panginoon, amen, subukan mo ang Diyos ng aming pinaglilingkuran. Sasabihan ko kayo mga kaibigan, kaya pa kagalakan mga kaibigan. Kaya gusto ko manalangin sa bawat isa, kung gusto mong tanggapin si Jesus, hindi reliyon iyong tatanggapin. Walang reliyon makakaligtas mga kaibigan, kundi si Jesus na pinako sa krus para sa atin mga kaibigan. Gusto ng Diyos maangkin natin ang kanyang mga pangako, ang buhay na walang hanggan, kung isuko mo ang iyong buhay sa Diyos mga kaibigan. Kaya nitong umaga nito, gusto ko manalangin. Meron ba dyan na gusto mong sabihin mo, Brad, gusto kong tanggapin si Jesus? Meron ba dyan? Pwede mong ipataas ang iyong kamay. Gusto ko manalangin sa iyo. Meron ba dyan? Gusto ko manalangin.